ay buntag yun, no? Marami ng Diyos na apat ang balahita sa atong tudlaan. So, again, our topic, ito pa ning last month, May. So, foundation of salvation. Mabalik lang kagamay na sa niya akong gitunan, natin na sa mga pag-upalan. So, it's good to be bahin sa Arminianism. So, muna yung church nga nagtuong nga kaluwasan na dili pagbuot sa Dios. I mean, dili ang Dios mo yung nagpili kanato, dili atong naranato, atong dawaton ng dili. So, muna ang Arminianism. On the other hand, ang sunod is total Calvinism. Muna yung nagtuong nga ang kaluwasan is ang Diyos mo yung nagpili nimo. Dili ka kabot kung gusto nimo luwasan imong pamilya. Dili ka kabot na kung ang Diyos itakda ng daan Israel luwasan, no? Baga random sugod sa total depravity. So between aning duha, no, we are sa side sa Arminianism. We don't believe na ang Diyos mo yung nagbuot isa rayang luwason. Bili nata sa side sa Arminianism nga ang buwas na tungod kay dipili na to ang o gidawat na to ang kaluwasan. So hindi ako masabtan, no? So sa Calvinism natuo sila nga ang Diyos mo yung pili tungod kay in the first place daw ang tao dili kabalo pili sa Diyos, di sila makaduol. And we are not agree, no? We don't agree because na yung mga verse na nag-ingon na ang Diyos ginatagaan ng condition ang tao. Kung ang tao dili maka-decide nganong muhatag man sa condition, nganong muhatag man ang Diyos ang condition sa tao kung dili maka-decide ang tao sa pagpili sa Diyos. So, for example, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. No? So, dili ito makaduol, dili ito makasabot, but ngayon ang Proverbs ito nga, if you cry aloud for understanding, and you will find the knowledge of God. So, ang Diyos, dili ito makaduol, ganun, nakaduol mo sila. Ito mo, i-follow nila ang condition sa Diyos. Ano nakabalo man sila sa, nakatuman sila sa condition sa Diyos, tungod ba kay gitagaan sila sa Espiritu sa Ginoo? Well, nag-ingon ang sa New Testament, nag-ingon na ang Holy Spirit is mahatag lang sa Diyos kung after tamo po. Huwag natin lang. So, muna yung mga references ng pamatuod nga faith precedes regeneration or Holy Spirit. So, muna yung mga verse na gigamit nila. Hindi natin i-gaya na. So, muna yung number 1, Ephesians 2, you are dead in trespasses and sins. So, we don't believe, no? Kapag yung dead is just an idiomatic expression. Gamit isa to illustrate or to show na kita nga separata. So sa Ephesians, ginawag po nga alienated or separated. Gamit po sa itong prodigal son. Ngayon ang amahan nga, for my son was dead. Literal na dead. Gamit po sa mga dead. Ang iyang anak, hindi nga dito kay separate ang anak sa dili pasabot nga dead, literal na nga dead. So Romans 8, wala isa nag-isgot sa total depravity, no? Because in the first place, ang hinggan namin is mga believers, no? Not to walk by fleshly desires. Sino yan ba sa Corinthians? No? First, believers ang hinggan sa Paul, wala isa nag-isgot sa inadality. Hinggan niya nga, ano pagka, ang kalibutanon nga kaalam nga atong madawat hindi sa kalibutan, dili siya makapaimod sa Ginoo, hindi makapaimature. Tawag pa nga mga baby. Romans 3:10-11, no one is righteous. Gisulat ni Paul para masabtan nato na sa bata sa balaod walay matarong. Walay kinsa nga matarong. Dili pinagi lamang sa pagtuon nato ng Jesus Christ. Yung example si Abraham. So wala niya gisgot sa total inability. Same way about si Jeremiah. The heart is the most deceitful, but next verse gingon bagid nga bulaan ng taong salig sa Dios. And we are possibly rebellious sa Ginoo. So pagdako pa lang nato daan
Ano mang naay tao nga magasalig sa Dios kung ang kasing-kasing sa tao daan ang pagkalimutan. So tumasabtan sa Hebrews na nga kita ang responsable sa pagpagahi sa itong kasing-kasing dili ang Dios. No? So nato ay abilidad nga tanggalon nato ang pagkagahi kasing-kasing nga putay nararapod nato ang atong pagpilita no kasing-kasing nga gahi resulta na siya sa sala nga itong ipabilin, atong kinabuhi sa itong kasing-kasing. Same sa nitabo sa Parisio, sa Kangkuan, itong Pharaoh, no? Parao sa Egypto, pagay sa kasing-kasing. So, manata sa total depravity, nanata sa unconditional election. Last week, we are talking about unconditional election. So, muna yung mga tao ko nung gipili na daan sa Diyos. As you can see sa picture, no? Kaning nga sa dalan nga gold mo ni dipili sa Dios. Kung wala sa gold, utong wala gipili sama sa ako. Example na ako no. Wala ko gipili. Wala ko sa dalan nagsubay. Ito sa naagya pa no. Wala no nagawa na niyo. Ta na wala. Sa wala niyo. Okay, so Romans 9:11-13 na nagsugod no. So sa Romans 10:11-13 atong nasabtan nga si dili di ay literal nga gidungtan sa Dios si Esau. Dili ang iyang giigdan ani is ang iyang mga anak ni Esau which is ang nasod nga Edom. So dili literal nga gidungtan sa Dios Esau tungod kay sa natabo gi-express na sa Dios panahon sa malakay wala na gi-express sa Dios kang Esau dito sa actual nga timeline nga naa sila ni Esau ug Jacob. Ato masabtan nga ang hate is idiomatic nga ginagamit no sa una. Pagpasabot nga you choose or the choice of one over another for an honorable purpose. Like for example, Jesus na ingon nga if you don't hate your family, literal ba yung pagkaingon nga hate? Literal ba? Ayun na ba ang lain pasahon nga gigubahan mong ginikanan? So dili ni sa literal nga hate. Gamit ni Jesus hate to nga pagpasabot nga pilihan Dios labaw sa tanan siya imong master siya imong unahon kaya ang hierarchy sa Balaod is love God with all your heart, with all your mind, with all your spirit. Kadua rin ang tao. So dili sa idiomatic nga hate kaya ang igtan ani is ang nasod sa idong ngana sila sa una pag ikaw ang patriarchal head, ikaw ganito ni mong alan ito na to ako ang patriarchal head sa Philippines. So hindi ganito nila nga hindi nila butingon nga hurt ang Philippines kaya ako man ang head sa ako nasod pa ganyan. So ang kalwasan ko ang pag-express pa kang Esau, ang pagpili pa kang Esau kang Jacob sa Dios sa kang Jacob or Esau kalwasan ba niyo o serbisyo. Nato masabtan nga sa Genesis 25 giingon na ni nga all two nations no duha ka nasod ang maghuwag mag-serve sa kamanguran. So pagpasabot ang pagpili kang Esau sa Dios dili siya about kalwasan kundi serbisyo. Pero kay anong i-serve man ang order, kabalo man lang nga si Esau gibaligya niya pagkamaghuwag. So nahimo siya mangmud. So pagpasabot nga ang purpose ni Esau is to mahimong kaabag o kauban ni Jacob. So ang kalwasan ba ang pagpili ba ni Esau kang sa Dios kang Esau or kang Jacob, individual ba ni or national or literal ba nga si Esau ang gina na ni? Nato masabtan no nga ang Edom mao ang ilang patriarchal head or ilang descendants si Esau. So 1,500 years ago sa Malakay 1 ra gigna sa Dios si Esau nga I hate Esau, I love Jacob. Nato masabtan nga kaning Esau is dili niya i-address kang Esau nga literal kung dili sa iyang nasod nga Edom. No? Ato basahon sa Malakay 1 na dinhi. Kani ba ang pag-express sa Dios kang Esau ang conditional ba ni or conditional? Ato masabtan na gani siya ang conditional. Asa tanang base Malakay 1:3 sa verse 3 ingon dinhi but Esau I have hated, I have laid waste his hill country. So dili siya gignan. Kundi ang nasod nga Edom. So Bidaya 1:19 nagingon dinhi nga Esau will be cut off by slaughter. Kung ingon ay putlon nga verse, mura yung si Esau gitna na ni. Pero atong sundon ang next nga verse, ingon na niya, because of the violence
done to your brother Jacob, shame shall cover you. You shall be cut off forever. Kanin, ingon nga Mount Esau, is Esau. Mali ang nasad, no? When during this time, ibig nga nahimo silang kaabag sa Israel, nahimo silang kalaban. Isa katong mo kontra against sa katawan sa Dios. Mo nang mahitabo sila, no? Ang Dios dili mo pasagad sa katawan. So ano gisulat ni Paul tungod kay during this time ang mga katawan dito sa Romans, ang katawan sa Dios, mga Kristohanon ginatugis sa mga Hudyo. Nagtuo sila nga anak sila ni Abraham. Para nila duwa sa sila, no? Wala sila nasayod nga tinuod nga katawan sa Dios karon nga panahon na sa New Testament is kanto tinuod nga sama kang Abraham nga dunay pagtuo sa Dios dili katong biological nga kaliwat ni Abraham mo nang gi-emphasize ni Paul ani nga sulat niya. So pagpasabot to again dili ni sa literal idiomatic na pagpili sa ang pagpasabot nga hate. Ang hate pasabot ani is dili sa individual salvation, dili national choice of service. Dili po sa unconditional ang nasuko sa Dios kang isaw kung dili na ay kahulugan, na ay rason, na ay root nga nasuko ang Dios sa katawan sa idong tungod kay ilang kalaban ang Israel nga ilang taon ng suko na. So doon na kay palibog sa Biblia sa pilang ni nga dramatic expression sa Amerika, no? Na err on the side of caution, malibog ka sa pagsabot sa Biblia itong dumdumon, no? Ang sa ang pinaka-the best nga ma-describe na ito ang Diyos, nga ang Diyos magdumaon, maluluyon, hindi na rin masuko. Kung anak ka maglibog na rin mga verse nga nag-ingon nga I hated Esau and I love Jacob. So ito sa ito nga God, di gugma sa Diyos ang tanan, hindi mo kalibutan tanan, hindi pasabot nga ipili, hindi gugma na niya ito namang yung ipili. So yun ito, no? Ito sa Ephesians 4, I want Ephesians 1, 4, 5, no? So ingon niya verse 4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. Verse 5, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention His will. So kita nga, mupay pagbasa ni, mupay pagtuon, para na ito makaingon na magpili, ay dito sa Ginoo. Nag-ingon gila niyo, no? Pakatuod, gini nga, gipili dito sa Ginoo. Sa ito, sabtod nga, ang Biblia, dili siya katuntabik sa next nga verse, or sa uban chapter, sa uban pasahon. Atong nunanaon ng Biblia is cohesive, coherent. Kung nagtuta nga Diyos, ang pagpili sa ang kawasan is pinagin ay depende nato no kung nawaton man ato dili. Nagtuman ka sa free will, nagtupod ka nga dili literal nga kaluwasan ang gipasabot sa Dios sa iyang pili na si Jacob, kinuptan niya si Esau. So dapat mo tuupod ta nga ani siya dili ni sa about sa predestination nga literal nga gintunan ay lalaki gitakda para nimo. So wa pa ka na tao. Ito, bato ta. So, sabi ko pasabot dali. Ngayon niyo, in Christ, Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father who has blessed us in Christ with every spiritual blessing. So, if we are in Christ, we are made holy, adopted, and redemption, redeemed, and forgiven. If we are in Christ, if you are not in Christ, then wala design mo. So, Ephesians 1:4, narating na itong ingon yung holy and blameless. At sa'yo, pasabot anin. Pasabot ba nga doon na nagipili ang Diyos nga individual na iyang piliyon sa wala pa buhating kalibutan? Or God has chosen believing individuals, those who place their faith in Christ for a predetermined end? So, sa aning side, kung sa ano siya sa ato, no? Nga nagtuta nga nagipili ang Diyos. Hindi tungod literal gipili ka niya tungod kay imo mang gibutang imong faith kang Christ. Kung piniagi na diya ka na predestined. So sabot ana, i-predestined ba niya tao o ang iyang plano imong balaan o patarong ang mga mupili o mutuo kang Christ. So individual selection sa kabilisan, God picking and choosing who will and won't be saved before they are born. So nanay gidugtan ang Dios mo, no? Sa kabilisan nga sayna
Unahay, wala ipili na may ipili. Sa ato, no? We believe that this is a corporate selection or destination. The destination God has set for those who are in Him. This is in Him, which is Jesus. God predetermining that will become of those who are in Christ perfect. So, pasabutan niyo, ikaw na ka ni Kristo, no? I-predetermine na ka sa Diyos what will happen, no? What will you become if you are in Christ? Pasabot mo lang i-predestin sa Diyos. So, ang meaning sa predestination is the destination of those in Him. Si Christ is set beforehand. So wala pa ka nipili ni Christ ang Diyos na plano na daan, ngani may tabo sa mga mupili nimo, sa musunod nimo, sa muapil sa imo. Ngani may tabo sa ila. So remember, predestination isn't about God causing some to believe while passing by the rest. Pili ako ba? Dapat i-ignore. It's about the destination God has set for those who are in Him. In Christ. I-emphasize kinipirmi sa Ephesians nga in Him, in Christ. So for example, na aeroplano, payanin. The plane has a guaranteed predetermined destination set by the airline. Baga, di ba, ang aeroplano naka-set na madaan, asa na sa munong, asa sa mga patulong. Hindi na pwede nga nagusap-usap yung ruta. Itong mga passengers, mali sila mga nakasakay, no? Mali sila mga nagpili, no? Hindi nasakay. So, ang vehicle, ang driver na si Jesus. Pasabot ani nga, God determined the flight path. Ang agdalan o ang agian sa aeroplano mo, iyang gi-predetermine nga mo agian. That doesn't mean nga iyang gi-predetermine is katong gipili niya daan sa wala pang kalibutan. Dili ang plano niya. Ito ba ang plano nga aglaglaan sa gasa? Nangin na sila yung ruta, diya sila musunod. So, manang plano sa Diyos. So, same ani nga analogy, no? So, dili kita ang dipili. Dili kita ang determine, dili ito lamang plano sa Diyos, ha? Mahimong balaan o putli ang mga katawhan. So, sunod sa flight, no? Ikaw nga nakasunod sa aeroplano. Ano yung may tabo sa imo? May mo kang holy and blameless. May mo kang adopted son of God. Ephesians 1:5. Then Romans 8:23, we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. So, saan man? So for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So the predetermined plan of Him who works out everything is that those in Christ will ultimately reflect Christ Himself. All blessings culminate in Christ like this. So siyempre, ito man ni Christ. No, we are no longer in the image of Adam, sala. Karon sa bagong imahen, dili mao ang imahen ni Jesus Christ. Okay. Mayon kaya blameless and wala ito. Sa verse 1 to 5, yun na verse 1 to 4, blameless and holy si Christ man eh. Dili pa kita. Pero tungod kay ni tuuman ta, no? So, baga makita sa Ama sa ato dili ato kabuling, dili ato kabuling pagkamatarong. Kundi Jesus baga nag-reflecta sa imahe ni Kristo nga mahimong balaan o walay sala putli. So manang an invitation open to all. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So kung doon ay pagpili ang Diyos, ano na ito kung mga verse na gusto niya tanan daw luwason? Gusto niya tanan, ma-reconcile sa Diyos. Kung doon na mag-iinod yung bibigyan Diyos, upan wala na yung so, grabe ka contradicting, no? Atong sabto ng uban nga verse, no? So, saon daw sa usa ka tawo mahimong in Him, mahimong appeal, no? Mabilong kang Christ. Simple naman Romans 10:9, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved, or you will be determined. Ano naman? Ano naman ni Christ? No? Determine ang imo, ma-determine ka sa Diyos. So, dili naman kay hindi na kanidaan, ikaw ay i-predestinate. Dili, ayan i-predestinate lang yung plano. No? Bisa ka itong mabilong kang Christ, sama sa airplane,
No? So, nakaset na daan ang plano nga, yan inyong padulungan. Muna ni inyong final nga end. Ngayon mo kung balaan o kuhan. So, believe, no? Faith comes from hearing. And once you believe, you will receive the Holy Spirit. Nabaliktad ang sa Calvinist, kaya unahon na kapag hatag una sa Diyos sa Holy Spirit, anak ka magkabanto ng pagtuo. So, it's very contradicting kung kinigyan ng Ephesians 1:13 na once nga mutuo ka, makabaton ka balang spirito, anak tayo ng Holy Spirit. Na pag makabaton ka Holy Spirit, diyan ay ka masilyuhan. So, nga niya, the harmony of salvation. So, ang Diyos nag-provide sa glorious destination o adalan, agian, niya to, muapil, mutampo sa grupo ni Jesus. So, ang Diyos may nag-provide sa glorious destination. Then si Kristo nag-provide sa guaranteed path. Kita na yun, ato lang is mutuo na lang, no? Mutuo na lang para makasakay na ta sa yung plano. Karani mo, kung di ka mo yun, kung dili ka motor ka, wala na, dili na responsibilidad sa Diyos, no? Ang pag-reject sa Diyos is usa ka dakong responsibilidad sa tao kung matag-usa ka nato, no? Wala kay i-blame, kung dili mo rin ikaw galingon. Nanong wako naluwas, waka ka nito, kanisakay. Dili gid ka ma-predestined, kay wala man ka nabilong ni Christ. Ang gipili gid ni Christ literal, sa Dios literal si Jesus. Jesus may gilik niya. Para itong kay Jesus naman nang palo naman daw sa iyang kapadulungan, no? Kung may mo kasama ang Christ, sigurado gid nga may mong putli, may mong balaan, kabangan sa Dios. Si Kristo na may nakapamatarong sa Dios, siya na may nakasatisfied sa Dios. Dili man ikaw, dili imong binatan, dili imong pagulingong pagkamatarong. Kung gusto ka magkapahimot ka sa Dios, tampo ka ni Christ, dito ka ni Christ maduol para ma-confirm ka, no? Ma-confirm ka sa iyang imahe na putli, matarong o balaan. So, mo to no predestination, dili wala i-predestin sa Dios ang matagusa. Dili daw niya kanisikuan mo ni marano pilion. Si lang ka, isay upan wala, dili mo pilion upan wala lang. Trip ko lang. Hindi na nga na Diyos na. So, iyang i-predestin is ang iyang plano. Plano nga ni, diba? Ang lanaan, yung mga architect, plano, bebe na sila. Nga ni, may tapos yung balay, pagpasunog, mulupad. Ini plano na ko. Kaya nga na po ng Diyos, kung kinsa ka itong matangpo kang Christ, mong tuwa sa iya, mo to ang magkapaimulos na sa ipag-discipline sa Diyos. Libre naman mo sakay, son. Yung kaluwasan, sama lang sa libre na sakay. Anong dili magita mo sakay? Diba? Kung saan tandaan nga, kinsa ka itong masakay, lagi magtagamtaman nga kalipay, kinabuhi walay katapusan. So, sakay na mo. Diba? Kasi wala bang makasakay ba? Nagpa-pretend lang mga nakasakay na mga ni Christ. Pero wala ka diay. Diba? Assuming ra. So, I think that would be all. Talay ka ng Diyos, no? Ikat na. Ano na ba? Amen. So ito po padayon akong diyan yung tanan sa patindog aron sa ato welcome song.